Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka na pahuli sa mga balita, issue, at reaksyon ng bayan. Hit mo na rin yung bell ha, at i-bell all nyo para everyday kayo nakakatanggap ng notification. Everyday din tayo may upload. O ano ba meron? Lilipat na nga ba? Oo, ito yung bali-balita dahil 10 na lang ang inendorso ng nakaupo ngayon. Di ba, 12 sila. Oh, yung kapatid hindi na rin sinama. At sabi rito sa thumbnail at sa title, lilipat na rin si Villar ng PDP laban. Approve sa mga DDS. Bah, yan ang tanong. Alamin natin kung papayag ba ang taong bayan. Alamin natin kung papayag ba ang miyembro ng PDP. Pero, ganun pa man, hindi naman siguro masamang tinapay itong si, oo, kasi yung dati na isang gabinete ni Tatay Digong, naalala nyo ba si Tahimik lang? 'Di ba? Tahimik lang sila eh. Pero kung rumatsada sila, oo. Pero napansin natin nung mga nakaraan nung mga nakaraang mga argumento, itong mga ito tahimik lang. Kumbaga nakikiramdam nakikiramdam kung ano mangyayari, pero siguro nakita nila na talagang napakalakas ng mga Duterte. Kaya hindi natin masabi, baka nagbago ang ihip ng hangin. Ito yung title, tayo magre-reaction lang. At ating opinion lang naman ito. Hindi naman natin sila binibigyan ng diin na sila talaga ay gustong lumipat at may pasintabi na sila ay lilipat. Bibigyan lang natin ng reaction at komento yung mga bali-balita rito. Ipasok mo at mabibigyan natin ng reaction ito. Pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang kampanya ng Alyansa Nako para po! sa Bagong Pilipinas sa Laguna noong March 22, kasunod ng kanilang pagbisita sa Cavite. Ang Laguna ay may mahigit 2.1 million registered voters, kung saan halos 1 milyong boto ang nakuha ni Marcos Jr. noong 2022 sa kanyang kampanya sa Nuvali, Santa Rosa City, Laguna. Muling naitala ang kawalan ni Senator Amy Marcos na dati nang nagpahayag ng intensyon na tumakbo bilang independent candidate. Hindi rin dumalo si House Deputy Speaker Camille Villar kaya't napapatanong ang Bakit? Oo. Siguro napag-isip-isip na nila na hindi sila dapat sumausaw pa o sumali dito sa grupo ng mga ito kasi sirang-sira na ho ang pangalan. Actually mga kasama, hindi naman masamang tinapay para sa iba. Yung iba, merong hindi maganda impression dito sa mga nababanggit na pangalan nito. Pero yung gabinete niya, na si tahimik lang, wala hong masamang tinapay yun. Kaya siguro, napag-isip-isip ng babae, bakit pa ako umalyansa dito sa bagoong Pilipinas? Ano raw? Bakit daw siya umalyansa? Siguro, nadala sila ng katuwaan, nakala nila malakas. Ay hindi nila alam, ito naglabasan na ang ating mga kababayan all over the world, all over the country. Hindi lang pang Pilipinas, pang international pa. 'Di ba? Ano ngayon ang naging boses? Duterte. Sa kanilang paninira at pagbabatiko sa mga Duterte, lalong bumabango, lalong namamayagpag ang pangalan Duterte. At eto ho, meron akong babanggitin sa inyo. Yung napanood nating mga hula, ang sabi doon, siguro mga 2 buwan, 1 buwan nakalipas, yung tarot reader na nagbasa sa baraha ni Tatay Digong at ni Bibi Sara, isang babae ang susunod na presidente. Yan, kabahan na kayo dyan. Hindi ba kayo naniniwala? Eto na, lumalabas na ho, unti-unti. At yung mga baho, lumalabas na rin. 'Di ba? Ang sabi ng tarot reader, kahit anong gawin kong balasa dito sa baraha, talagang ikaw ang magiging presidente, babae ang magiging presidente. Eto na nga. Wait, there's more. Kaya, laging na sinisigaw ng taong bayan, magmula Amerika, napunta ng Netherlands, Pilipinas, pumunta ng Netherlands, nagpaikot-ikot, pangalang Duterte ang sinisigaw. Aminin natin sa aminin, di ba?
Ano ngayon ang pangalan Duterte? Pinag-uusapan sa buong bansa. 'Di ba? Nagsalita na rin ang presidente ng ICC. Ayan ang hihintay natin, mga kasama. Oo, si Tomoko ba yun? May napanood ako eh, hindi ko lang na-save eh. Nagsalita siya, president ng ICC, na, oo nga, walang jurisdiction. Ang problema, bakit dinala? Sinabi rin ni Atty. Harry Roque na wala naman talaga. Sino ang nag-request? Naku, eto na. Sino ba talaga ang nag-request? Baka pagbalik, kumbaga, ang bawi, magsitagtaguan na itong mga ito eh. Diba? O, tuloy natin ito. Ang mga netizens, aalisin na ba sa alyansa ni BBM si Senator Amy Marcos at Camille Villar? Dahil nga ilang beses na silang absent sa kanilang senatorial campaign. Ngunit kung ating hihimayin, ang mga Villar ay talagang alay ng dating Pangulong Duterte o kaalyado tulad na Tama. Totoo yan. Kaya hindi ko yung iba may mapait na pagtingin pero etong si tahimik lang at itong tatay, kaalyado ho yan. Hindi natin mawari kasi bakit Ate Camille, bakit pumasok ka dito sa ibig sabihin dapat napaganda ka, ngayon ito na. Paano natin babawiin sa ating kasama na hindi kanila iboboto? Hindi ko naman pwedeng sabihin, boto nyo yan. Hindi pwedeng ganun bigla-bigla na lang ho. Paramdam nyo sa tao. Nakarapat dapat kayo. Kasi yung mga panahon na kailangan ng Tatay Digong, dapat meron kayong stand. Kagaya si Kaepe, di ba? Ang bango-bango ni Kaepe ngayon. Isipin mo si Kaepe, may boses, lumaban nung nandoon. Nakipagbardugula sa G2. Para lang dito kay Tatay Digong. O dapat ganun, ate. Hindi naman porket sabihin natin na, ito, akaalyado yung kapatid nito, tsaka yung tatay dati. At tsaka yung nanay, medyo, dati kaalyado rin. Nandun kayo, pumunta ka doon sa pwesto ng... Problema yan, ate. Hindi namin mapipilit ang ating kababayan na iboto ka. Ngayon, kung gusto mo mapasama at talagang aalis ka na, sabi dito Villar lilipat ng PDP laban. Approve sa mga DDS. Kung approve ba talaga sa mga DDS, ang tanong sa ating kababayan, approve din ba? Oo. Hindi natin alam. Alamin natin sa kwento rito. Tuloy. lamang ng dating Senator Manny Villar, Senator Cynthia Villar at Senator Mark Villar. Kaya nga matapos ang pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte, hindi na makita ang senatorial candidate na si Camille Villar sa bagong alyansa. Ang punto naman ni Crisette Loreto Chu, may answer to this. The Villars stuck their neck out at a time when PRRD had no ally. They condemned his arrest. No Villar has ever said anything against PRRD. They are also a very, very powerful and moneyed ally to have. So if Camille Villar wants to move to the Duterte camp, I would be jubilant. If she doesn't, I understand. But the Villars are political veterans. They are a very, very good ally to have. And sa panahong ito, when the Dutertes are super condemned, then there's nothing that they will get from siding with the Dutertes. So yes ako sa mga Villar na super duper resounding. And I believe Camille will have a better chances under PDP, the only rose among the thorns. Yan ang sabi ni Miss Crescent. Bakit hindi natin paniwalaan? Baka pwede nga naman. Di ba? Oo. Sa bagay, nung panahon naman ni Tatay Digong, itong si Tatay, yung tatay nila Camille at ni Tahimik lang, ni Kuya Mark, talaga namang good ally naman talaga. So, gusto lang natin marinig yung kanilang pronouncement. Kung talagang saside sila sa mga Duterte ngayon o talagang mananahimik muna sila. Kasi sa politika kasi hindi pwede yung manahimik Lalo na merong mga kampo sa kampo. Kung ikaw ay talagang alam mo na, sarili mo na ayaw mo na sa kanila. Ayaw mo na dito sa bagong ano? Kung ayaw mo na, sabihin mo na ayoko na. Dito ko aalay sa mga Duterte kasi ito yung nasimulan namin Pwede naman.
Basta magbigay ka lang ng boses. Wala namang masama. Actually, wala hong masamang tinapay yan sa mga kalatatay Digong. Kasi nakita rin naman natin na oo, in good terms sila ni Tatay Digong at yung tatay at si Kuya Mark na tahimik lang. Oo. Kaya nga nakita natin si Kuya Mark ngayon na walang boses kasi tahimik nga lang yan. Oo. Hindi, kidding aside si Kuya Mark kasi hindi naman talaga siya yung mahilig yung magpa-interview, trabaho. As a cabinet na gabinete ni Tatay Digong, nagtatrabaho siya. So kaya nga nakilala sila na naging alyado, di ba? Pero sana marinig natin yung boses. Marinig man lang natin yung boses nila kung talagang suportado ba nila si Tatay Digong, ganun lang kasimple. Napahiya naman si BBM sa banat ni Maharlika sa The Hague, Netherlands. Yes. Dahil ang mga OFW Filipino na nagtungo dito sa The Hague, Netherlands ay totoong nagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Walang paayu-ayuda, walang mga 5 kilong bigas o delata di tulad sa Pilipinas. Kaya lang naman sinusuportahan at pinupuntahan itong si BBM at ang kanyang mga event at rally dahil lamang sa mga paayuda, sa mga kilo-kilo, bigas at mga delata. Iyan ang katotohanan na sadyang hindi matanggap ng mga loyalista. Narito ang full video, panoorin natin. Maharlika nagsalita na ang mga Pilipino raw sumusuporta lang sa administrasyon ni BBM at Martin Romualdez dahil mga bayaran. Kasi hindi bayaran yung mga tao dito. Hindi kami pwedeng pang 3 kilong bigas o 2 latang sardinas. Katulad ng ginagawa sa Pilipinas. Ito talagang pagmamahal sa inang bayan. Totoo naman eh. 'Di ba? Napakinggan naman natin ang sinabi ni Maharlika at totoo naman talaga 'yon kasi nangyayari 'yon na tayong mga Pilipino ay mukhang mga bayaran na pumupunta lang tayo sa parali ng bagong alyansa dahil mayroong mga ipinamimigay. Hindi tulad ng pagmamahal natin sa dating presidenteng si Rodrigo Roa Duterte na walang kapalit. Na pumupunta tayo ng kusa, nagsasakripisyo tayo dahil minahal naman natin talaga si Tatay Digong. Tama. At nakita naman natin na hindi lang all over the world ay sumusuporta sa pagpapakulong at pagtratraidor ng Marcos administrasyon sa mga Duterte. All over the world, ang mga OFW ay nagsasakripisyong puntahan si Tatay Digong sa The Hague. Hindi man nila makikita ito na sa usaping dahig baka may alam kayong murang mga accommodation, no? Kasi yung ibang kababayan natin, meron tayong nababalitaan na gustong pumunta diyan para mag-cover at sumuporta habang nandiyan si Tatay Digong. So, ako nga rin, parang gusto kong ayusin yung visa, no? Parang gusto natin kumuha ng visa. Ang tanong lang dito, saan po ba merong ating mga kababayan dyan na nagpapaupa ng kanilang mga sharing room ba? Na kung magkano Sana mag-comment kayo kasi yung malapit lang ho sa dahig para pupuntahan na lang natin at magko-cover. Kung sakali lang, no? Kung sakali lang. Ayan, binabalak ng ating mga kaibigan na pumunta rin dyan. Sa mga kaibigan na nagko-comment, nagtatanong sila, paano ba? Magkano ba ang gagastusin sa bayaran sa sharing room? At syempre, ang tawag dito, kung kasama na ba yung kuryente ron, yung mga ganung bagay. So, sana may mag-comment sa atin na taga The Hague para meron tayong info para malaman natin. At kung sakasakali maayos natin yung ating inaayos, bakit hindi? Why not? Coconut, mag-comment lang ho kayo para may idea kung magkano yung per month ng room,
yung share room lang o kaya bed space lang para may idea tayo sa mga kababayan natin na nanonood sa atin kung malapit lang kayo sa The Hague at meron kayong alam na pinapaupahan pansamantalang kwarto, pwede nating i-grab yan. Ito tuloy natin ang personal pero pumupunta sila doon sa iba't ibang dako ng bansa para suportahan at makisimpatya sa ginawa na pangingidnap ng gobyernong ito kay Tatay Digong. Tama. 'Di ba? Alam na ho ng ating kababayan lahat ng mga pautot na mga durobo at yung mga nakapwesto. Isipin nyo pati mga social media, mainstream media, binuna. Boo! Kilala nyo ba yon? Ngayon, nakatikim ang mabaita. Diba? Siran-sira na ang pangalan mo. Ikaw nagbabalita ka na hindi tapat. Babawasan mo, dadagdagan mo, kukwentuhan mo na kung ano-ano. Laban. Yan napapanood ng ating kababayan. Kaya, kung wari ka pa, sa itsura mo maganda, ang sabi ng iba, yung loob niyan, bulok. Yun sabi ni Aling Ledesma dito. Tuloy natin to. Sino ba yan? Ito ang ganti ng ating mga certified DDS na OFW kay Mariz Umali na siyang kinutya at tinawag na matanda ang best friend ni Tatay Digong na si Attorney Medial Dea. Dinuro-duro ng ating mga kababayang OFW ang reporter ng GMA7 na si Mariz Umali. Tama lang yan, para magtanda. Sobrang hiya na sinapit, nag-walk out na lamang si Mariz Umali. Of Monsters and Men. Imagine spending your hard-earned money, traveling several hours, going through all the hassle just to reach The Hague. And you won't even see a glimpse of PRRD. But people do that. Filipinos do that. Thousands and thousands of them. If this is not love, I don't know what is. This criminal must have done something good to deserve this overwhelming love and admiration. I'm sure those watching from afar also ask the same thing. Is he really a monster? Because if this is how people honor monsters, then I wouldn't mind being called one too. 6 na taon mo kaming binantayan at hindi iniwanan. Ito sasabihin ko lang sa inyo. Kaya love na love ng ating kababayang OFW, si Tatay Digong. Bakit? Sa passport pa lang 'Di ba? 10 taon. Sipin nyo yung dating 3 years, dinagdagan niya ng 7 years, 10 taon mo mapapakinabangan ng passport mo. Actually, ito, may kukwento ko sa inyo. Dati, nung panahon ni Tatay Digong, pag kumuha ka ng NBI, mabilis lang. Hindi ho matagal masyado. Ngayon, ewan ko, bakit ano na naman ang problem? Oo, subukan nyo ho, pumila. Dati kay Tatay Digong, ang bilis, walang break time. Ibig sabihin, halin-hinan. Ngayon, napansin ko, hindi naman sa pag-aano, talaga hong malayo ang diferensya. At yun, yung passport, lisensya, ano pa ba? 'Di ba? Ano pa ba ang mga ginawa ni Tatay Digong? Hindi niyo ba mamahalin yung tao na totoong naglingkod, tapat, na serbisyo ang hinangad? Yung mga dorobo sa naiya, winasak, yung mga dorobo na mahilig mangutong sa mga ahensya, tinapon, pinalitan. Hindi pa ba sapat? Eto ngayon, pumalit. Ano nang silbi? Wow! Yung dating matahimik na lugar, naglalakad ka ng kahit abutin ka ng alas 12 ng gabi, galing trabaho, walang ano sa'yo. 'Di ba? Alas 9 pa lang, wala nang tao sa kalsada. Dahil sa panunungkulan ni Tatay Digong. Maayos. Maraming takot. Ngayon, eto, kabaligtaran. Sa totoo lang tayo mga kasama, huwag kayong magsinungaling. Kasi, yung iba kasi, ginigiit nila na ang pangit daw ng pamumuno ni Tatay Digong. Puro daw, tsegi dito, tegi doon, mali kayo. Kaya sila natetegi, kasi iba yung ginagawa nila sa buhay. Mga dorobo sila.
Oo, nag-aano sila ng illegal na candy. Nandodurobo sila sa kapwa. 'Di ba? Kaya sinasabi nyo, kayong galit sa Pangulong Duterte, kayo ay may ginagawang hindi maganda. Totoo lang yan. O, kaming hindi naman galit, mas tuwan-tuwa nga kami, tahimik noon. Ewan ko sa inyo. Yan ang mga kasinungalingan nyo. Pati yung mga biktima ko, no? Tinuturuan pa ng isang abogada. Oo. Hindi naman pala biktima. Nung panahon ni Tatay Digong, isasama nyo. Ewan ko sa inyo. Panahon naman para kami ang bumawi sa'yo. Di mo man nakikita sa pagitan ng mga konkretong pader. Tiyak namin iyong nadarama. Which would be worse, to live as a monster or to die as a good man. Kaya't sa nangyayari ngayon sa GMA reporter na si Mariz Umali ay tila karma na ito sa kanyang ginawang pangungutya at pangmamaliit sa best friend ni Tatay Digong na si Attorney Medialdea. Ito ang resulta, Mariz Umali, na ngayong tila pagiging anti-Duterte. Kita mo ba yan? Dinuduro-duro ka na, Mariz Umali. O di ba hindi mo kinaya? Napa-walk out ka na lamang. Samantala, tila nagbigay ng hint si Vice President Sara na makakauwi na talaga si Tatay Digong. Pakinggan nyo ito, ha? Oo. Baka ibang klase, magulat na lang tayo. Nasa Pilipinas si sa Tatay Digong. Pero syempre, ingat pa rin. Oo, baka malaman ng mga bakulaw yan eh. Oo, gumawa ng hindi maganda. Alam nyo naman, nung panahon na magkaaway na dating leader-leader, ha? Oo, di ba? Gumawa sila ng paraan. Oo, kasi alam nyo, ang totoo nito, ang mabait na tao, mabait yung asawa eh, nung dating Pangulong babae. Yung asawa nun mabait, kwento ng lolo ko. Kwento ng tatay ko. Malakas ang pangalan. Oo, at parang balak tumakbong pagka-presidente. May potential manalo. Nabalitaan. Pinategay. Nagpahanap ng sniper. Yun ang sabi ng tatay ko, ha. Oo, kwento nung unang panahon. Pero naniniwala ako sa tatay ko, syempre. Oo. Kilala niyo ba yon? Bago pa man sumapit ang Setyembre, tila nabuhayan naman na ang ating mga kababayang OFW, lalong-lalo na ng mga Pilipino sa Pilipinas. Kaya't kung mangyari man na matuloy ito, talagang magdiriwang ang sambayan ng Pilipino. Salamat po. Dahil ang kanilang pagod, puyat at ang sarap pumunta dito sa Hague, The Hague. Oo, ang dami nating kababayan, no? O baka yung mga Filipino community dyan, ha? Meron kayong mga spare room na pinapaupahan, ha? Oo, mag-aayos-ayos lang tayo, baka mag-teleport tayo dyan. Inshallah. effort para ipakita sa buong mundo na deserve umuwi ng Pilipinas ni Tatay Digong dahil na rin sa suporta at pagmamahal ng mga Pilipino kay dating Pangulong Duterte. Narito ang full video, panoorin natin. I'm sure mga Lods, mabubuhayan kayo ng loob dito. Panoorin natin. So, VP, are we waiting until September or there's a remedy that we're going to do? We're currently working on things for him. That's good. Hay, no? Diba? Nung narinig ko po yan, so Hindi na tayo maghihintay ng September. Baka 26, andyan na si Tatay Digong eh. Sana lang po ha. Oo, kasi meron tayong, yung napanood nyo na Amerikano. Amerikano ba yun o Dutch National? Oo, nagsalita siya, di ba? Na parang balita niya March 26. Oh, di ba? Sana po wag muna natin bigyan ng kulay, pero bigyan na natin ng pag-asa. Ganun lang kasimple. sobrang masaya lang na hindi na aabutin. Sana totoo, no? At lahat ng mga remedy, no, para makalabas na si Tatay Digong ay maisagawa na nila. So, sabi ni VP Inday, hindi na natin kailangang maghintay ng September. So, let's hope for the best and continue praying na makakalabas si Tatay Digong as soon as possible. Salamat po. Salamat. Grabe yung suporta.
Ito na. Mapaluha na naman kayo dito mga kasama eh. Oo, baka mapaluha na naman kayo dito ha. Oo. Yung puso nyo at emosyon nyo, minsan talaga pag narinig ko to, talagang minsan babagsak na lang siya eh. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Balahibo, no? Kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat. Rodrigo! Grabe Yan mga kasama ha. Alam nyo, grabe talaga. Yung kanta na yan, eh, talagang tutusok sa puso nyo pag narinig nyo yan. Talagang iba ang mensahe na dinadala niyan. Kaya yung ating mga kababayan, eh, talagang luha ang nararamdaman pag merong ganyan tugtugin. O eto, ano ba meron ngayon? Kapapasok lang nagpa-press conference na naman itong si... kayo na bahalang humusga ha. At ako ibibigay ko lang sa inyo yung slide. Conversation, medyo naguluhan ako doon sa napakinggan ko. Ewan ko kung naliwanagan kayo doon. Dahil yung mga interview na sumunod noon, nagkaroon ng pag-uusap, pero yung sa hearing, ang sabi, walang pag-uusap. Ang pag-uusap lang daw ay kaugnay doon sa joke. Doon sa chismis. So, anong aagrihan ko doon? Kung nag-usap lang sila tungkol sa chismis, anong kailangan o dapat sabihin doon? Pero doon sa hearing, naging forthright ba sila? I mean, naibigay ba yung detalye na naliwanagan ba kayo o nalaguan doon sa legality or illegality ng arrest? Pinresenta yung warrant. Merong warrant of arrest. Ang posisyon ng pamahalaan ay bagaman yung bansa ay hindi covered, yung mga individual na may warrant of arrest ay covered. Bagaman hindi tayo bahagi ng ICC, sumunod tayo sa hiniling ng Interpol at gaya ng sinabi ko kanina. Wala nga eh. Ano ba sabi ng Interpol? Wala nga red notice galing Interpol. Wala ring warrant na galing Interpol. Sinabi na rin sa hearing ni Amy Marcos. Nagsi-amin na sila. Oh, ano pa? Grabe naman ho kayo. Talaga bang gano'n na lang talaga? Kahit bistado na, kakambyo pa rin. Sabi ni Aling Ledesma. At wala daw kasong isinampa dito. Tulad ng binanggit ko sa inyo nung una. Iba siguro ang sitwasyon kung may kaso dito, dinidinig ng husgado sa Pilipinas, tapos dinala natin sa ibang bansa yung akusado dito. Para husgahan siya ng dayuhan at hindi ng kapwa natin Pilipino. Pero walang kasong pending dito eh. By contrast, tingnan mo naman yung kaso ni Congressman Teves. Andito yung kaso. Hinihikayat natin ang Timor-Leste na dalhin dito yung akusado para harapin niya yung kaso dito sa Pilipinas sa harap ng mga Pilipinong hukom. Yun ang pagkakaiba marahil ng dalawang yon. Sa kaso ni Congressman Teves, may pending case dito. Sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang naglakas loob maghain ng kaso dito at walang pending na kaso dito sa Pilipinas para sabihin may pagkakataong mahusgan siya ng kapwa niya Pilipino. Sabi ng Philippine Center on Transnational Crime, yung pag-aresto daw po kay former President Duterte, batay daw po sa red diffusion at hindi sa isang red notice.
Sa pagkakaalam ko, ang diffusion order at red notice ay pareho. Ang pinagkaiba lamang ng dalawa ay confidential and diffusion. At Ay, nako, pinaliwanag na ho yan doon. Paulit-ulit na lang tayo. Huwag nyo na naman lituhin ang tao. Bakit pareho? Sinabi nga ho doon sa hearing, hindi ho pareho, magkaiba. Ang diffusion, pinaliwanag doon kay Amy Marcos at ang red notice, pinaliwanag din. Naintindihan na ho ng mga Pilipino. Pero eto na naman, may bagong espekulasyon na naman. Pareha? Wow! Kaya mga kasama, kayo na ho bahalang humusga at umintindi. Pareha daw. hindi confidential ang red notice kung saan pinapublish ang isang red notice sa lahat ng miyembro ng Interpol. Ayan, hanggang sa muli ha. Abang-abang lang kayo sa mga daily upload natin. Ibang klase talaga ang gobyerno natin ha. Kaya ang bawi na lang natin, sabi ni Kitty Duterte, ang bawi natin sa eleksyon na lang. Huwag kayong gagawa ng kung ano-ano. Ang bawi natin, ang pagkapanalo natin ay sa eleksyon. Tama nga naman. Maging mapamatsyag, matulog kayo, huwag kayong masyadong ma-stress. At si Tatay Digong ay panalangin natin ang kanyang agarang pagbalik sa Pilipinas. Hanggang sa muli, bye-bye!